Tinatawag nila akong baliw. Sabi ng asawa ko, unti-unti na akong nawawala sa sarili dahil sa sakit na naman ako raw sa aking ina. Sabi naman ng aking biyenan, isa na lamang akong pabigat na walang silbi sa bahay na ito. Gabi-gabi, iniinom ko ang gatas na inihahanda ni Anton. Ang lunas daw sa aking karamdaman. Pero bakit sa tuwing pipikit ako, siya naman ang nagigising sa piling ng iba? Akala nila, tulog ang mantika ang asawang tanga. Pero hindi nila alam, gising na ang bulkang matagal nang nananahimik. Pagod na ako, Anton. Tingnan mo nga yung asawa mo. Para na siyang lantang gulay. Wala na siyang silbi sa bahay na ito, kundi ang magkalat at magbigay ng problema sa atin. Nakatungo si Luisa sa malamig na sahig ng kusina. Nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang pinupulot ang mga bubog ng nabasag na porselanang plato. Iyon pa naman ang paboritong kare-kare ni Anton na pinagpuyatan niyang lutuin kanina. Kahit pahilong-hilo siya sa mga gamot na ipinaiinom sa kanya. Dumugo ang kanyang hintuturo nang mahawakan ang isang matalim na piraso ng pinggan, pero hindi niya ininda ang hapdi ng sugat. Mas masakit ang bawat salitang binitiwan ng kanyang biyenang si Mama. Sol, na tila asidong tumutunaw sa kanyang pagkatao. Ganito na lang ba ang halaga ko? Pagkatapos ng 10 taong pagsisilbi, pagkatapos kong ibigay ang lahat ng ipon ko para sa negosyo ni Anton, isa na lang ba akong basurang kailangang itapon kapag may lamat na? Naramdaman niya ang mainit na palad na humawak sa kanyang balikat. Si Anton, ang kanyang asawa, ang kanyang tagapagligtas. Ma, tama na yan, saway ni Anton sa kanyang ina. Pero ang boses nito ay walang bahid ng galit, kundi puno ng pagod at awa. Awa sa sarili nito, hindi kay Luisa. Alam mo namang may sakit si Luisa, hindi niya sinasadya ang pagiging lampa niya. Inalalayan siya ni Anton tumayo. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala, ang parehong mga mata na nagpaibig sa kanya noon. Pero ngayon, sa likod ng mga titig na yon, mayroong lamig na nagpapataas ng balahibo ni Luisa. Halika na sa kwarto, mahal. Malambing na bulong ni Anton, sabay abot ng isang baso ng gatas na umuusok pa sa init. Uminom ka na nito. Ito ang special blend na nireseta ng doktor para makatulog ka ng mahimbing at gumaling ang utak mo. Kailangan mo ito para hindi ka na maging pabigat kay Mama. Tinanggap ni Luisa ang baso. Ang init nito ay tumagos sa kanyang nanlalamig na mga palad. Tinitigan niya ang puting likido. Ito ang gatas na gabi-gabi niyang iniinom sa loob ng 6 na buwan. Ang gatas na nagpapatulog sa kanya ng mahaba. Pero paggising niya ay parang binugbog ang kanyang katawan at lalong lumalabo ang kanyang alaala. Sige na, inumin mo na para makapagpahinga na tayo. Udyok ni Anton habang hinahaplos ang buhok ni Luisa. Dahan-dahang itinaas ni Luisa ang baso sa kanyang mga labi. Naamoy niya ang pamilyar na aroma ng banila. Pero sa ilalim nito ay may matapang na amoy ng kemikal na pilit itinatago ng tamis. Biglang naalala ni Luisa ang sinabi ng kanyang anak na si Bea kaninang umaga na nakita nito ang daddy niya na nagtuturok ng gamot sa karton ng gatas. Sa isang iglap, nagpanggap si Luisa na muling nahilo. Natapilok siya at kunwari inawalan ng balanse malapit sa malaking paso ng halaman sa gilid ng kama. Sa bilis ng pangyayari, naibuhos niya ang laman ng baso sa tuyong lupa ng halaman habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa malambot na kama. Luisa, sigaw ni Anton, pero hindi pag-aalala ang nasa boses nito, kundi inis. Nainom ko na. Antok na ako, Anton. Bulong ni Luisa, pinipilit na maging garalgal ang kanyang boses habang ipinipikit ang mga mata. Nagkunwari siyang bumagsak na sa mahimbing na tulog, ang kanyang paghinga ay ginawa niyang malalim at mabigat. Naramdaman niya ang paglapit ni Anton. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Isang tunog ng pagkabigo na mabilis na palitan ng kawalan ng pakialam. Kinuha ni Anton ang basong walang laman mula sa kanyang kamay
at ipinatong ito sa mesa. Katahimikan, ilang sandali pa, narinig ni Luisa ang tunog ng pag-zip ng jacket. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang pabangong iniregalo niya kay Anton. Noong anibersaryo nila, ay pumuno sa kwarto at saka tumunog ang cellphone. "Hello, babe?" Ang boses ni Anton ay nagbago. Nawala ang pagod, nawala ang pagpapanggap. Napalitan ito ng sigla at pananabik na matagal na niyang hindi naririnig kapag siya ang kausap. "Oo, tulog na ang damuhong to," sabi ni Anton habang tumatawa ng mahina. Nainom niya lahat. Siguradong bukas ng tanghali na naman magigising ang Sleeping Beauty nating baliw. "Don't worry, nakuha ko na ang susi ng vault. Yung mga alahas na gusto mo, sa'yo na yun bukas." Nanigas ang buong katawan ni Luisa sa ilalim ng kumot. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis at malakas. Parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Gusto niyang bumangon at sampalin ang asawa. Gusto niyang sumigaw. Pero pinigilan niya ang sarili. Ang bawat kalamnan niya ay nanigas sa pigil na galit at sakit. "I love you too, Clarissa. Wait for me. I'm coming home. Sa totoong tahanan ko." Narinig ni Luisa ang mga yapak ni Anton palabas ng kwarto. Narinig niya ang dahan-dahang pagsara ng pinto at ilang sandali pa, ang ugong ng makina ng sasakyan na papalayo. Dahan-dahang iminulat ni Luisa ang kanyang mga mata sa dilim. Wala nang luha. Ubos na ang mga luha niya. Ang natira na lamang ay ang tuyong sakit sa lalamunan at ang apoy na nagsisimulang magningas sa kanyang tiyan. Ang babaeng tinatawag nilang baliw, ang asawang tinatawag nilang pabigat, ay gising na gising. Napatingin siya sa halaman kung saan niya ibinuhos ang gatas. Ang mga dahon nito ay unti-unti nang nangingitim at nalalanta. Tila ba sinunog ng lason na dapat sana ay nasa katawan niya ngayon. Kung kaya nilang lasunin ang katawan ko at patayin ang kaluluwa ko ng dahan-dahan, ano pa ang kaya kong gawin para protektahan ang anak ko? Tumayo si Luisa. Hindi siya mabuway, hindi siya nahihilo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, malinaw ang kanyang isip. Naglakad siya papunta sa bintana at hinawi ang kurtina. Sa kabilang ibayo ng kalsada, sa isang kondominium na binili gamit ang kanyang pinaghirapan, nakita niyang bumukas ang ilaw sa isang unit. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Anton. At sa pagkakataong ito, ako naman ang taya. Kahit hindi ko ininom ang gamot ngayong gabi, ramdam ko pa rin ang bigat sa aking mga paa. Ang epekto ng ilang buwang pag-inom ng lason ay tila nakaukit na sa aking mga kalamnan. Para akong lumalakad sa ilalim ng tubig, mabagal, mabigat at nakakapagod. Pero kailangan kong kumilos. Ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon para malaman ang katotohanan. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nakakapagpanatag. Sa halip, para itong isang higanting bibig na handa akong lamunin anumang oras. Ang dating tahanan na puno ng tawanan ay naging isang malamig na libingan ng aming pagsasama. Ang una kong pinuntahan ay ang kwarto ni Bea. Binuksan ko ang pinto nang walang nililikhang ingay. Tanging ang tunog ng aking sariling paghinga ang naririnig ko. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang aking anak. Mahimbing ang tulog niya, yakap-yakap ang luma niyang teddy bear na tinahi ko pa noong nakaraang Pasko. Napaluha ako. Ilang gabi na ba akong tulog habang lumalaki siya? Ilang gabi na ba akong walang malay habang ang ama niya ay unti-unting ninanakaw ang kinabukasan niya? Hinalikan ko ang noo ni Bea. Nangako ako sa hangin, nangako ako sa Diyos na hindi ko hahayaang maging biktima ang batang ito. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng kwarto ni Bea. Ang kwartong ito ay nakaharap sa kalsada, direkta sa tapat ng bagong tayong condominium building. Naalala ko noong binili namin ang unit na yon sa ika-5 palapag. Sabi ni Anton, investment daw iyon na pauupahan namin para sa pag-aaral ni Bea. Pero simula nang mabili iyon, hindi ko na nakita ang susi.
Nakabukas ang ilaw sa unit na yon. Ang mga kurtina ay manipis at hindi nakasara ng maayos. Tila ba ang mga nakatira doon ay walang takot na makita ng mundo. Nanikip ang dibdib ko nang makita ko ang pamilyar na anino ng isang lalaki. Si Anton. Nakilala ko agad siya sa tikas ng kanyang tayo at sa paraan ng paghawak niya ng wine glass. Hindi siya nag-iisa. Isang babae ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng pulang bestida na hapit sa katawan, isang kulay na hindi ko kailanman sinuot dahil ayaw ni Anton. Masyado raw itong matingkad, masyadong agaw atensyon para sa isang disenteng asawa at ina. Pero sa babaeng iyon, parang gustong-gusto niya. Humarap ang babae upang salubungin ang yakap ni Anton. Sa pagtama ng ilaw ng chandelier sa kanyang mukha, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nanlamig ang buong katawan ko, mas malamig pa sa bangkay. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko ang nangiting iyon. Kilala ko ang paraan ng paghakwi niya sa kanyang buhok. Si Clarissa. Napahawak ako sa hamba ng bintana upang hindi ako matumba. Paano nangyari ito? 5 taon na ang nakalilipas nang ilibing namin siya. Nakita ko ang kabaong niya. Umiyak ako sa puntod niya. Si Anton pa nga ang nag-asikaso ng lahat ng gastusin sa ospital at libing dahil kawawa naman daw ang best friend ko. Pero heto siya ngayon, buhay na buhay, nakasuot ng seda at umiinom ng alak sa balkonahe ng kondo na pinaghirapan kong bayaran. Ang multo na akala ko ay nasa kabilang buhay ay nasa kabilang bahay lang pala, nagpapakasasa sa pera ng anak ko. Isang matinding pandidiri ang umakyat sa lalamunan ko. Parang gusto kong isuka ang lahat ng kasinungalingang ipinakain nila sa akin sa loob ng 5 taon. Umatras ako palayo sa bintana. Nanginginig ang mga tuhod. Takot na baka mapansin nila ang anino ko kahit pa alam kong patay ang ilaw sa kwarto. 5 taon. 5 taon kaming nagluksa ni Anton para kay Clarissa. Naalala ko pa kung paano ako umiyak sa harap ng kabaong niya, kung paano ko inalo si Anton na kunwari ay nagluluksa para sa best friend ng asawa niya. Naubos ang ipon ko noon dahil ako ang nagbayad ng ospital ni Clarissa bago siya namatay. Iyon pala, ang perang iyon ang ginamit nila para simulan ang kanilang marangyang buhay sa kabilang kalsada. Ang mga luhang pumatak sa pisngi ko kanina ay natuyo na. Napalitan ito ng isang malamig na puot na gumagapang sa aking dibdib. Hindi sapat ang makita ko lang sila. Kailangan ko ng hawak. Kailangan ko ng pruweba na magdidiin sa kanila sa impyerno. Dinala ako ng aking mga paa palabas ng kwarto ni Bea at patungo sa silid-aralan ni Anton sa baba. Ang kwartong ito ay laging nakakandado. Ang kanyang santuwaryo raw kung saan bawal kaming pumasok dahil importante ang trabaho niya. Pero sa pagmamadali niya kanina upang puntahan ang kanyang kabit, nakalimutan niyang isara ng maayos ang pinto. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ng babae. Ang parehong amoy na naaamoy ko sa kanya tuwing umuuwi siya ng madaling araw. Binuksan ko ang ilaw ng aking cellphone at itinutok ito sa paligid. Makalat ang mesa. Puno ng mga papel na nagpapatunay ng kanyang mga investment na hindi ko naman nakikita ang kita. Pero ang nakatawag ng pansin ko ay ang basurahan sa ilalim ng mesa. Puno ito hanggang sa labi. Lumuhod ako sa sahig. Hindi alintana ang lamig ng tiles sa aking mga tuhod. Isa-isa kong kinalkal ang mga nilamukos na papel. Mga resibo ng restaurant, mga tiket sa sinehan, mga bagay na ginagawa ng isang normal na pamilya. Pero hindi kasama ako at hindi kasama si Bea. At doon, sa ilalim ng tumpok ng mga papel, may isang bagay na kumintab. Isang maliit na itim na kahon ng velvet na walang laman. At kasama nito ang isang resibo na hindi pa gaanong nalulukot. Kinuha ko ito at itinapat sa liwanag ng cellphone. Cartier, isang kwintas na may palawit na diamante. Halos malula ako sa presyong nakasulat sa ibaba. 250,000 piso.
Napatakip ako ng bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw. Ang halagang iyon ang eksaktong halaga ng tuition fee ni Bea na sinabi ni Anton na wala tayong budget, kaya kailangan naming ilipat ang bata sa isang mumurahing paaralan. Sinabi niya sa akin na bangkarote na kami. Sinabi niya na kailangan naming magtipid kaya tinanggal niya ang aircon sa kwarto ko. Pero heto ang katotohanan, nakaimprenta sa papel. Ang kinabukasan ng anak ko ay naging palamuti sa leeg ng ibang babae. Nanginginig ang aking mga kamay na ibinulsa ang resibo. Ito na. Ito ang simula ng ebidensya. Tumayo ako at napatingin sa malaking salamin na nakasabit sa dingding ng opisina. Isang maputlang babae ang nakatingin pabalik sa akin. Ang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Ang buhok ay sabog at walang buhay. Ang balat ay tuyot at kulubot dahil sa stress at gamot. Ang suot ko ay isang luma at maluwag na duster na pambahay. Ito ang ginawa nila sa akin. Ito ang Luisa na gusto nilang makita. Mahina, pangit at madaling itapon. Ginawa nila akong isang multo sa sarili kong pamamahay habang sila ay nagpapakasasa sa buhay. Pero hindi na ngayon. Kumuha ako ng tissue mula sa mesa ni Anton. Mariin kong pinunasan ng aking mukha. Tinatanggal ang anumang bakas ng luha at pagkaawa sa sarili. Inayos ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Tinitigan ko ang aking sarili sa mata. Hindi ka baliw, Luisa. Bulong ko sa aking sarili. At hindi ka papayag na tapakan kanila muli. Akmang tatalikod na sana ako upang bumalik sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay biglang pumasok at tumama sa akin na para bang isang spotlight na humuhuli sa isang magnanakaw. Nakatayo sa bukana ng pinto si Mama Sol. Ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot sa sahig. Nakasuot siya ng itim na nightgown at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Hawak niya ang isang baso ng tubig at ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang masamang ngiti. Luisa. Ang boses niya ay matalim, parang yelong humihiwa sa katahimikan ng gabi. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Akala ko ba mahimbing na ang tulog mo? Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong hindi ako pwedeng magkamali ng sasabihin. Isang maling galaw. At baka hindi na ako abuti ng umaga sa pamamahay na ito. Nakatitig sa akin si Mama Sol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim na parang mata ng isang pusa na nakakita ng daga. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang taon. Alam kong nasa kamay ko ngayon ang aking buhay. Kung malalaman niyang gising ang diwa ko, kung malalaman niyang hawak ko ang resibo ng pagtataksil ng kanyang anak, baka hindi na ako abutin ng umaga. Kailangan kong maging mahusay na aktres. Mas mahusay pa kay Clarissa. Sa halip na sumagot ng matino, dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig at pinalaki ang aking mga mata. Tila ba nakakita ako ng multo sa likuran niya. Nagsimula akong manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagganap. Ang daming langgam, ma. Bulong ko, habang kinakamot ko ang aking mga braso nang madiin hanggang sa mamula ang balat ko. Ang dami-daming langgam sa mesa ni Anton. Kinakain nila ang pera natin. Kinakain nila si Bea. Kailangan kong linisin. Kailangan kong linisin. Kumuha ako ng tissue at nagsimulang punasan ang malinis na mesa ng mabilis at padaskol, parang isang taong nawawala sa sarili. Inulit-ulit ko ang mga salitang iyon habang pilit kong itinatago ang resibo sa loob ng bulsa ng aking duster. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mama Sol. Ang hinala ay napalitan ng pandidiri. Umismid siya at tinakpan ng kanyang ilong. Tila ba may naaamoy siyang mabaho. Diyos ko po, Luisa, talaga bang tuluyan ka ng nasisiraan ng bait? Singal niya sabay hawi sa kamay ko. Wala namang langgam. 3:00 na ng madaling araw. Nag-iimahinasyon ka na naman.
Bumalik ka na nga sa kwarto mo bago mo pagisingin ang buong barangay sa kabaliwan mo. Tinulak niya ako palabas ng opisina. Hindi na siya nag-abala pang tingnan kung ano ang ginagawa ko sa loob. Para sa kanya, isa lang akong baliw na nagkakalat. Nagpatianod ako sa tulak niya. Nagpanggap na parang isang batang walang muwang na sumusunod sa utos. Nang makapasok ako sa aking kwarto at masarado ang pinto, napasandal ako sa hamba. Ang aking puso ay halos sumabog sa kaba pero napangiti ako ng mapait. Ang tingin nila sa akin ay basura, pero ang basurang ito ang siyang dudurog sa kanila. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Anton. Ang kanyang buhok ay medyo basa pa at amoy bagong ligo, pero hindi nito maitatago ang amoy ng ibang babae na kumapit sa kanyang balat. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na hindi ko kailanman kayang bilhin. "Good morning, mahal!" Bati niya na may kasamang pekeng ngiti. Nilapag niya ang isang paper bag ng pandesal sa mesa. "Pasensya ka na. Inumaga ako sa opisina. Ang daming kailangang tapusin na report para sa investors. Gusto kong isuka ang pandesal na dala niya. Gusto kong isigaw na alam ko kung saang opisina siya nanggaling. Pero kinuha ko ang maskara ng isang masunuring asawa at isinuot ito ng mahigpit. Okay lang, Anton. Alam kong para sa amin naman ni Bea iyan. Sagot ko habang inaabot ang kape sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Wala man lang siyang bahid ng konsensya. Habang naliligo si Anton, mabilis kong kinuha ang kanyang iPad na naiwan sa kama. Alam kong hindi niya ito nilalagyan ng password dahil kampante siyang tanga at mangmang ang asawa niya sa teknolohiya. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang banking app ng aming joint account. Ito ang account kung saan ko inilalagay ang lahat ng kita ng aking bakery sa loob ng 10 taon. Ang perang para sa kolehiyo ni Bea, ang perang para sa pagpapagamot ng nanay ko, ang perang dugo at pawis ko ang puhunan. Bumukas ang screen. Halos himatayin ako sa nakita ko. Available balance, 5,430 piso. 5,000. Saan napunta ang milyon-milyon? Saan napunta ang 10 taon ng paggising ko ng madaling araw para magmasa ng tinapay? Binuksan ko ang transaction history. Ang bawat linya ay tila sampal sa aking muka. Cartier Boutique, 250,000 piso, Shangri-La Boracay, 120,000 piso. Mercedes-Benz Monthly, Amortization, 85,000 piso, cash withdrawal, 500,000 piso. Ang pera ng anak ko ay naging palamuti sa leeg ni Clarissa. Ang kinabukasan ng pamilya ko ay naging bakasyon ng mga traidor. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha, pero hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng puot. Puot na kasing init ng impyerno. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang iPad sa dating pwesto at nagkunwaring nagtutupi ng kumot. Lumabas si Anton, nakatapis lang ng tuwalya, preskong presko habang ako ay namamatay sa loob. "By the way, Luisa," sabi niya habang nagsusuklay. Ang tono niya ay kasual, parang nagtatanong lang kung anong ulam mamaya. "May inihanda akong dokumento. Kailangan mong pirmahan mamaya." Kumuha siya ng isang folder sa kanyang bag at iniabot sa akin. "Ano to?" tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang boses ko ay mahina, nanginginig, bagay sa papel na ginagampanan ko. "Special power of attorney," sagot niya ng walang gatol. "Dahil sa kalagayan mo, mahal, mas mabuting ako na ang humawak ng lahat ng properties at accounts natin para hindi ka na ma-stress, para makapag-focus ka na lang sa pagpapagaling." Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ang hawak niya ay mahigpit, halos bumaon ang kanyang mga kuko. Ito ay hindi haplos ng pagmamahal. Ito ay hawak ng isang magnanakaw na naninigurado sa kanyang biktima. "Pirmahan mo na, Luisa, para kay Bea, para sa future niya. Ayaw mo namang mawala ang lahat dahil lang sa
Sakit mo, di ba? Inilagay niya ang mamahaling ballpen sa aking nanginginig na kamay. Nakatitig siya sa akin, naghihintay, parang isang buwayang nag-aabang na mahulog ang huling piraso ng karne. Tinitigan ko ang papel. Kapag pinirmahan ko ito, tapos na ang lahat. Mawawala sa akin ang bahay, ang bakery, ang karapatan sa anak ko. Sila na ang mananalo, pero kapag hindi ko pinirmahan ngayon, malalaman niyang lumalaban ako. At wala pa akong sapat na ebidensya para ipakulong sila. Dahan-dahan kong inilapit ang ballpen sa papel. Ang dulo ng panulat ay dumikit sa puting pahina. Sige na, bulong ni Anton. Ang boses niya ay may halong pagmamadali at banta. Pirmahan mo na. Nanginginig ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng papel. Nakatutok ang mga mata ni Anton sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit at mapilit. Tila ba hinihigop niya ang natitirang hangin sa kwarto. Alam kong sa sandaling ilapat ko ang aking pirma sa linyang yon. Tapos na ang lahat. Mawawalan ako ng karapatan sa sarili kong dugo at pawis. Kailangan ko ng oras. Kailangan kong umisip ng paraan. Bigla kong pinatindi ang panginginig ng aking kamay. Hinayaan kong mangisay ang aking mga daliri. Tila ba inaatake ako ng kumbulsyon. Isang sintomang madalas kong nararamdaman kapag pinapainom niya ako ng gamot. Pero ngayon ay sadya ko itong ginagawa. Sa isang mabilis at sadyang aksidente, hinawi ng aking siko ang tasa ng mainit na kape na nasa mesa. Tumapon ang maitim na likido sa ibabaw ng mga dokumento. Nilunod ang puting papel sa mantsa ng kapeng kasing pait ng aking kapalaran. Ay, Diyos ko! Pasensya na, Anton. Hindi ko sinasadya. Sigaw ko habang pilit na pinupunasan ng basa gamit ang laylayan ng aking duster. Lalong ikinakalat ang dumi. Ang kamay ko. Hindi ko makontrol. Pasensya na. Napamura si Anton nang malakas at marahas na hinablot ang basang folder mula sa akin. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. Tanga. Napakatanga mo talaga, Luisa. Nibulyaw niya ang kanyang pagbabalat kayo bilang mapagmahal na asawa ay panandaliang nahulog. Alam mo bang ang mahal ng notaryo nito? Wala ka nangang ambag. Perwisyo ka pa. Yumuko ako. Nagkunwaring umiiyak at nanginginig sa takot. Pero sa loob-loob ko ay nagdiriwang ako. Ang dokumento ay sira na. Kailangan niya itong ipagawa ulit. Nakabili ako ng oras. Magbihis ka na nga lang at matulog. Singhal niya habang itinatapon ang basang papel sa basurahan. Aalis na ako. Ipapagawa ko na lang ito sa opisina. Siguraduhin mong pag-uwi ko mamaya, kaya mo nang hawakan ng ballpen nang hindi nanginginig. Nang marinig ko ang ugong ng kanyang sasakyan papalayo, hindi ako natulog. Mabilis akong naligo at nagbihis. Hindi ako nagsuot ng magagarang damit na makakapukaw ng atensyon ni Mama Sol. Nagsuot lang ako ng simpleng maong at t-shirt, naglagay ng cap, at dumaan sa likod bahay kung saan naroon ang maliit na butas sa bakod na tinatakpan ng mga halaman, ang daanan na ginagamit ko noong bata pa ako para tumakas. Kailangan kong makita si Marco. Si Marco ang dating abogado ng pamilya namin at ang lalaking minsan nang nag-alay ng puso sa akin bago ako nabulag sa matatamis na salita ni Anton. Siya lang ang taong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Sa isang maliit at pribadong coffee shop sa kabilang bayan kami nagkita. Nang makita ako ni Marco, halos hindi niya ako nakilala. Bakas sa mukha niya ang gulat at awa nang makita ang nangingitim kong mga mata at ang kapayatan ko. Anong ginawa nila sa'yo, Luisa? Iyon agad ang bungad niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako sumagot. Inilapag ko lang sa mesa ang resibo ng Cartier na nakuha ko sa basurahan. Tingnan mo yan, Marco. Habang sinasabi nilang wala kaming pera pampagamot sa akin, heto ang suot ng kabit niya. Kinuha ni Marco ang resibo pero may inilabas din siyang sariling folder. Mas malala pa dyan ang nalaman ko, Luisa. Binuksan niya ang folder at ipinakita sa akin ang mga dokumento. Nanlamig ang buong katawan ko
habang binabasa ang mga ito. Ang bahay niyo, nakasangla na sa bangko, paliwanag ni Marco sa seryosong tono. Pati ang bakery mo, ginawang kolateral. At ang masakit pa, ang perang nakuha nila sa loan ay hindi napunta sa negosyo. Napunta ito sa isang shell company na nakapangalan sa C. Salvador Trading. C. Salvador? Bulong ko. Ang pangalan ay mapait sa dila. Clarissa Salvador. Buhay siya, Luisa. At siya ang nakikinabang sa bawat sentimong pinaghirapan mo. Dugtong ni Marco. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Hindi ka baliw. Hindi ka nawawala sa sarili. Biktima ka ng isang malaking panloloko. Napahagulgol ako. Sa wakas, may naniwala sa akin. Sa wakas, may nagpatunay na hindi ako si Raulo. Ang luha ko ay bumuhos hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang yakap ng katotohanan ay mas mahigpit kaysa sa anumang kasinungalingan. Inabutan ako ni Marco ng panyo, pero hindi niya ako niyakap. Nanatili siyang profesional, pero ramdam ko ang suporta niya. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit na itim na bagay. Isang digital voice recorder na kasing liit ng hinlalaki. Ito ang sandata mo, Luisa. Sabi niya habang iniabot ito sa aking palad. Hindi sapat ang alam natin. Kailangan natin ng matibay na ebidensya na tatanggapin sa korte. Kailangan nating marinig mula sa bibig mismo ni Anton ang mga plano niya. Itago mo ito sa lugar na hindi nila iisipin. Hinawakan ko ang recorder ng mahigpit. Ito ang susi sa aking kalayaan. Mag-iingat ka, Luisa. Paalala ni Marco bago kami maghiwalay. Wala nang mawawala sa kanila, kaya gagawin nila ang lahat. Pero tandaan mo, nandito lang ako. Isang tawag lang. Bumalik ako sa bahay bago pa man magtanghalian. Pumasok ako sa parehong butas sa bakod. Ang puso ko ay punong-puno ng bagong pag-asa at tapang. Pero nang makalapit ako sa gate ng aming bahay, natigilan ako. May nakaparadang sasakyan sa driveway. Isang matingkad na pulang kotse. Ang kulay ng kasalanan. Ang kulay ng panganib. Kumikinang ito sa ilalim ng araw. Tila ba nang iinsulto sa luma at maalikabok naming gate. Kilala ko ang sasakyang yon. Nakita ko yon sa social media ni Clarissa noon bago siya namatay. Bumukas ang pinto ng bahay namin. Nakita ko si Mama Sol na nakangiting sumasalubong sa may-ari ng sasakyan at lumabas siya. Si Clarissa, buhay na buhay, nakasuot ng puting bestida na parang isang anghel, pero ang nangiti sa kanyang mga labi ay ngiti ng isang demonyo na nagtagumpay na makapasok sa langit. Hindi na sila nagtatago sa kabilang bahay. Nandito na sila sa teritoryo ko. Ang digmaan ay kumatok na mismo sa aking pintuan. Hinawakan ko ang recorder sa loob ng aking bulsa. Pwes, tuloy ka mo kayo. Huminga ako ng malalim bago ko pinihit ang seradura ng pinto. Alam kong sa sandaling pumasok ako, kailangan kong isuot ang pinakamatibay kong maskara. Kailangan kong maging si Luisa na mahina, si Luisa na tanga, si Luisa na sunod-sunuran. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang halakhak ng isang babae. Isang tawa na puno ng kumpiyansa at pag-aari. Nakaupo si Clarissa sa aking sofa, nakadekwatro, habang hawak ang isang kopita ng aking paboritong wine. Suot niya ang isang puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang kutis at sa kanyang leeg ay nakasabit ang kwintas na Cartier na nakita ko sa resibo kagabi. Ang kumikinang na diamante ay tila nandidilat sa akin, isang patunay ng kanilang pagnanakaw. Napatigil ang tawanan nila nang makita nila ako. Oh, nandyan na pala ang ating pasyente? Bati ni Anton na may halong pang-uuyam. Tumayo siya at lumapit sa akin. Humawak sa aking braso ng mahigpit na parang umaalalay. Pero ramdam ko ang diin ng kanyang mga daliri na nagpapahiwatig ng babala. Luisa, gusto kong makilala mo si Miss Salvador. Siya ang financial consultant na kinuha ko para ayusin ang mga gusot na ginawa mo sa negosyo. Miss Salvador? Gusto kong matawa.
Ang kapal ng mukha nilang ipakilala siya bilang ibang tao. Tinitigan ko si Clarissa. Walang pinagbago ang mukha niya 5 taon na ang nakalilipas, maliban sa mas makapal na makeup at mas mahal na alahas. Kamukha siya ni... Simula ko, sadyang pinapatalim ang tingin ko sa kanya. Kamukha siya ni Clarissa, ang kaibigan nating namatay. Tumawa ng mahina si Clarissa, isang tunog na parang kalansing ng mga barya. Naku, Mrs. Salvador, mukhang malala na nga ang epekto ng gamot sa inyo. Ilang beses na akong napagkamalan, pero buhay na buhay naman ako. Hayaan mo na siya, miss. Salvador! Sabat ni Mama Sol mula sa kusina. Dala ang tray ng merienda. Alam mo naman ang utak niyan. Parang sirang plaka. Upo ka na lang dyan, Luisa, at huwag kang manggulo sa usapan ng mga matatalino. Naupo ako sa isang sulok, parang isang batang pinagalitan. Pinanood ko silang mag-usap. Pinag-uusapan nila ang bakery ko na parang isang bangkay na kailangan ng ilibing. Sa totoo lang, Anton, sabi ni Clarissa habang iniikot ang wine sa baso. Masyadong luma na ang style ng bakery ng asawa mo. Baduy, walang class. Kaya nalulugi I suggest we sell it or convert it into something more profitable, like a spa. Kumuyom ang kamao ko sa ilalim ng aking duster. Ang bakery na yon ay pamana ng nanay ko. Bawat tinapay doon ay may kwento. At ngayon, ang babaeng ito na walang alam sa trabaho, kundi ang lumandi ay tinatawag itong baduy? Tama ka dyan, iha. Sang-ayon ni Mama Sol na tila ba narinig niya ang pinakamagandang ideya sa mundo. Dapat lang palitan. Tutal, wala namang kwenta ang namamahala. Tumingin sa akin si Anton at ngumiti ng matamis. Hayaan mo, mahal, para hindi ka na mapagod. Ipapasa natin ang management kay Miss Salvador. Siya na ang bahala sa lahat. Kailangan kong kumilos. Hindi ko sila pwedeng hayaang magdiwang sa harap ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kukuha lang ako ng mainit na tubig para sa tsa. Paalam ko sa garalgal na boses. Pumunta ako sa kusina. Nanginginig ang kamay ko habang nagsasali ng kumukulong tubig sa pitsel. Pero sa pagkakataong ito, ang panginginig ay hindi dahil sa takot, kundi sa excitement. Pagbalik ko sa sala, nakita ko ang bag ni Clarissa na nakapagkit sa sahig malapit sa paa niya. Isang Hermes Birkin, kulay orange. Ang halaga nito ay sapat na para pakainin ng isang barangay sa loob ng 1 taon. Naglakad ako palapit sa kanila. Bit-bit ang pitsel ng mainit na tubig at mga tasa sa tray. Sadyang pinatagilid ko ng kaunti ang aking katawan. Nagkunwaring nawala ng balanse dahil sa sakit ko. Ay! Sigaw ko habang tuluyang binitiwan ng tray. Hindi sa sahig tumama ang pitsel. Tumama ito sa gilid ng mesa at ang laman nitong kumukulong tubig ay sumaboy ng direkta sa mamahaling bag ni Clarissa. My bag! Oh my God! Ang bag ko! Tumili si Clarissa na patalon sa gulat at galit. Nawala ang poise ng financial consultant. Lumabas ang tunay na kulay ng isang palengkera. Tanga ka ba? Alam mo bang ang mahal nito? Sorry? Sorry po. Lumuhod ako at nagkunwaring pinupunasan ng bag gamit ang maruming basahan na dala ko, lalong ikinakalat ang mantsa ng tubig at dumi sa mamahaling leather. Sa loob-loob ko, gusto kong humalakhak. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang takot sa mukha niya para sa isang bagay, habang wala siyang pakiramdam sa pagkasira ng pamilya ko. Bitawan mo yan. Tinabig ni Clarissa ang kamay ko. Anton, look at what your stupid wife did. Mabilis na lumapit si Anton at itinayo si Clarissa. Shh, calm down. Bibilhan na lang kita ng bago. Don't worry. Anong bago? Sigaw ni Mama Sol. Dinuro ako sa mukha. Ikaw talagang babae ka. Wala ka nang ginawang tama. Pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi umaalis ang bisita. Yumuko ako. Nagpapanggap na umiiyak sa takot. Opo, pasensya na po. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa kusina bago pumunta sa kwarto. Pero bago ako tuluyang umalis, dumaan muna ako sa may counter
kung saan nakapatong ang bowl ng mga prutas. Sa ilalim ng mga mansanas, mabilis at palihim kong isiniksik ang maliit na voice recorder na ibinigay ni Marco kanina. Nakatago ito ng maayos, hindi makikita, pero sapat para marinig ang bawat bulong sa sala. Pumasok ako sa aking kwarto at isinarado ang pinto. Sumandal ako dito, pinapakinggan ang tibok ng puso ko. Lumipas ang isang oras. Narinig ko ang pag-alis ni Clarissa. Narinig ko ang pag-akyat ni Anton at Mama Sol sa kani-kanilang kwarto. Nang masiguro kong tulog na ang lahat, dahan-dahan akong lumabas. Ang dilim ay naging kaibigan ko na. Kinuha ko ang recorder mula sa fruit bowl at bumalik sa kwarto. Isinuot ko ang earphones at pinindot ang play. Ang una kong narinig ay ang pagmumura ni Clarissa tungkol sa bag niya. Pero ang sumunod na mga salita ay nagpatigil ng mundo ko. Hayaan mo na yang bag, babe. Boses ni Anton, malambing at nanunuyo. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa transfer of titles next week, kahit 10 bag pa ang bilhin ko sa'yo. Siguraduhin mo lang, Anton. Sagot ni Clarissa, ang boses ay seryoso. Dahil hindi na ako makakapaghintay, lumalaki na ang tiyan ko. Ayaw kong lumabas ang baby natin na bastardo sa papel. Kailangang maikasal na tayo bago ako manganak. Baby! Buntis siya. Napahawak ako sa aking tiyan. Naalala ko nung ipinagbubuntis ko si Bea kung paano ako iniwan ni Anton sa mga check-up dahil busy daw siya. Ngayon, handa niyang ibigay ang lahat para sa anak ng kabit niya. Oo, alam ko, sagot ni Anton. Kaya nga minamadali ko na si Mama Sol. Sa katapusan ng buwan, ide-declare na natin siyang mentally incompetent. May kausap na akong doktor na pipirma sa commitment papers niya. Ipapasok natin siya sa mental hospital sa probinsya. Doon, wala nang makakarinig sa kanya kahit anong sigaw pa ang gawin niya. At si Bea? Tanong ni Clarissa. Ipapadala ko siya sa boarding school. Malayo dito, para solo natin ang bahay at ang pera. Pinatay ko ang recorder. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag ng tunog ng sarili kong paghinga. Mabilis, galit, desidido. Gusto nila akong ipasok sa mental hospital? Gusto nilang ilayo ang anak ko? Gusto nilang palitan kami ng bagong pamilya? Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin. Wala nang luha, wala nang takot. Ang nakikita ko na lang ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Buntis ka pala, Clarissa. Sayang. Dahil bago pa man makakita ng liwanag ang batang yan, sisiguraduhin kong ang ama niya ay mabubulok na sa kulungan. Ang katapusan ng buwan? Hindi na ako aabot doon dahil bukas, sisimulan ko na ang aking ganti. Ang pinakamahirap na parte ng pagpapanggap ay hindi ang pag-iyak, kundi ang pagngiti sa taong unti-unting pumapatay sa iyo. Kinabukasan, nagising ako na may bagong misyon. Kung gusto nilang maniwala na ako ay isang masunuring asawa na nawawala sa sarili, ibibigay ko sa kanila ang palabas na gusto nila. Nagising si Anton na nagmamadali. Nakita ko siyang nagbibihis sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata na binili ko pa sa Italy noong honeymoon namin. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang tasa ng kape at ang folder na tinabig ko kahapon. Anton, tawag ko sa mahina at garalgal na boses. Naayos ko na. Pinatuyo ko ang papel. Pipirmahan ko na. Natigilan siya. Lumingon siya sa akin at nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Agad niyang kinuha ang folder at inilatag sa kama. Inabutan niya ako ng ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa excitement. Mabuti naman, Luisa, sabi niya, habang hinahaplos ang likod ko, isang haplos na parang sinusukat niya kung saan mainam ibaon ang kutsilyo. Para ito sa atin, para hindi ka na mahirapan. Umupo ako at huminga ng malalim. Alam kong hindi ito ang orihinal na dokumento ng transfer of assets. Ito ay isang authorization letter lamang para sa bangko na pineke ni Marco kagabi at ipinalit ko sa folder habang tulog si Anton.
Sa mata ng isang nagmamadaling magnanakaw, pareho lang ang itsura nito. Pero sa batas, wala itong bisa sa pag-angkin ng bahay at lupa. Pinirmahan ko ito ng dahan-dahan. Ayan, bulong ko. Ayos na ba? Ngumiti si Anton ng abot tenga. Hinalikan niya ako sa pisngi. Isang halik na kasing lamig ng yelo. Salamat, mahal. Hayaan mo. Malapit nang matapos ang lahat ng paghihirap mo. Nang umalis siya, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Ito na ang huling pagsubok. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kinuha ko ang mga maliliit na kamera na ibinigay ni Marco. Ang mga ito ay kasing liit lamang ng butones. Kinabahan ako habang ikinakabit ang una sa loob ng mata ng teddy bear na nasa sala. Ang pangalawa ay inilagay ko sa itaas ng estante ng mga libro sa opisina ni Anton, sa gitna ng mga tropeo na napanalunan niya sa golf. At ang panghuli, ang pinakadelikado sa lahat, ay inilagay ko sa ilalim ng lampshade sa aming kwarto. Bawat kaluskos ay nagpapatalon sa puso ko. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapalamig sa aking pawis. Pakiramdam ko ay isang magnanakaw ako sa sarili kong pamamahay. Pero ang pinakamahirap na bahagi ay ang gabi. Dumating si Anton ng maaga. Dala ang kanyang nangiti at ang pamilyar na baso ng gatas. Kasama niya si Mama Sol sa hapagkainan. Masaya sila. Nagtatawanan. Siguro ay dahil akala nila hawak na nila ang titulo ng bahay. Uminom ka na, Luisa? Utos ni Mama Sol habang hinihiwa ang kanyang steak. Para makatulog ka na at hindi ka na magkalat mamayang gabi. Tinanggap ko ang baso. Ang puting likido ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Alam kong ito na ang pagkakataon ko. Kukuha lang ako ng tubig. Paalam ko. Dito ka na uminom. Mabilis na sagot ni Anton. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nagdududa. Kinabahan ako. Hindi ako pwedeng pumalya. Kailangan kong maitabi ang laman ng basong ito para maipa-examine sa laboratorio. Kung iinumin ko ito, tulog ako. Kung itatapon ko, wala akong ebidensya. Biglang tumunog ang cellphone ni Anton. Isang text message. Alam kong si Clarissa yon dahil sa kakaibang tunog ng notification. Napatingin siya sa screen at sa sandaling iyon ng paglingon niya, mabilis kong isinalin ang kalahati ng gatas sa isang maliit na lalagyan ng vitamins na tinago ko sa aking manggas. Ang natira ay mabilis kong ibinuhos sa aking bibig, pero hindi ko nilunok. Paglingon niya, nakita niyang ubos na ang laman ng baso. Good girl, sabi niya. Tumayo ako at nagmamadaling pumunta sa banyo. Doon, idinura ko ang gatas sa inidoro at pinalanaw ito. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinasara ang takip ng maliit na lalagyan na may lamang lason. Ito na. Ito ang papatay sa kanilang mga kasinungalingan. Bago ako matulog, sinigurado kong nakabukas ang kamera sa kwarto. Nagtalukbong ako ng kumot at nagkunwaring humihilik. Ilang oras ang lumipas. Narinig ko ang pamilyar na tawag ni Anton. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya umalis ng bahay. Pumasok si Mama Sol sa kwarto. Tulog na ba? Tanong ng biyenan ko. Oo, ma. Bagsak na. Matapang ang timpla ko ngayon. Sagot ni Anton. Naramdaman ko ang pag-upo nila sa paanan ng kama. Nasa iisang kwarto lang kami, pero parang wala ako sa kanila. Para lang akong isang piraso ng muebles. Naipadala ko na ang sample ng pirma niya sa abogado, sabi ni Anton. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki. Pero may problema, ma. Sabi ni Clarissa, nagmamadali na siya. Gusto niyang dito na tumira bago matapos ang buwan. Di, bilisan natin, sagot ni Mama Sol. Ang tono ng kanyang boses ay nagpatindig ng balahibo ko. Kung hindi natin siya mapapirma sa pagbenta ng bakery sa anibersaryo nyo, kailangan na nating gamitin ang Plan B. Delikado yun, ma. Sagot ni Anton. May halong pag-aalinlangan. Baka mahalata ng mga pulis. Anong mahalata? Tumawa si Mama Sol ng mahina. Isang tawang walang kalaman-laman.
May history siya ng depression, di ba? May history ang nanay niya ng pagkabaliw. Sino ang magdududa kung isang gabi? Bigla na lang daw siyang nawala sa sarili dahil sa matinding lungkot. Nanigas ako sa ilalim ng kumot. Para bang nagyelo ang bawat patak ng dugo sa katawan ko. Hindi lang nila balak ipasok ako sa isang pasilidad para sa pag-aalaga ng isip. Handa silang magtanim ng isang eksenang magmumukhang sariling kapalpakan ko. Isang plano na hindi na ako makakabawi. Siguraduhin mong walang bakas, Anton. Dagdag pa ni Mama Sol, malamig ang tinig. Sayang ang malaking benepisyo kung magkakagulo pa. Malaki ang nakataya, sapat para sa kinabukasan ng apo kong lalaki. Pagkatapos niyon, tumayo sila at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan akong nakadilat sa dilim. Ang luha ay tumutulo mula sa gilid ng aking mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtatapos ng huli kong pag-aalinlangan. Wala nang natitirang pagmamahal, wala nang natitirang awa. Ang mga taong ito ay mga demonyo. Hinawakan ko ang maliit na lalagyan ng lason sa ilalim ng unan ko. Kung kamatayan ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ang kamatayan. Pero hindi ako ang mamamatay. Ang mamamatay ay ang inyong pangalan, ang inyong dangal, at ang inyong kalayaan. Bukas, sisimulan ko ang aking huling palabas at sisiguraduhin kong wala kayong kawala. Ang langit sa labas ay nagdidilim, tila nakikisama sa namumuong bagyo sa loob ng aming tahanan. Bukas ang aming ika-10 anibersaryo, ang araw na itinakda ni Anton at ng kanyang ina para tuluyan akong iligpit at angkinin ang lahat. Pero hindi nila alam, bukas din ang araw ng kanilang paglilitis. Maaga akong umalis ng bahay. Sinabi ko kay Anton na pupunta lang ako sa palengke para bumili ng mga sangkap. Pero ang totoo, ang destinasyon ko ay ang bangko kung saan naghihintay si Marco. Sa loob ng pribadong silid ng bangko, mabilis ang naging kilos namin. Inilipat ko ang natitirang laman ng aking personal savings, ang perang itinago ko sa ilalim ng pangalan ng aking yumaong ina, papunta sa isang trust fund para kay Bea. Ito na lang ang natitirang yaman na hindi pa naaabot ng mga galamay ni Anton. Sigurado ka ba dito, Luisa? Tanong ni Marco habang inaayos ang mga dokumento. Kapag ginawa natin ito, wala nang matitira sa pangalan mo, magiging zero balance ka. Tumango ako nang walang pag-aalinlangan. Mas mabuti nang maging mahirap ako sa papel, Marco, kaysa naman mapunta ang pinagpaguran ng mga magulang ko sa pagpapagamot ng luho ng kabit niya. Paglabas ko ng bangko, dumiretso ako sa isang salon. Tinitigan ko ang aking sarili sa malaking salamin. Ang babaeng nakikita ko ay payat, maputla, at mukhang talunan. Ang buhok ko ay mahaba at sabog, ang balat ko ay tuyot. Ito ang Luisa na gusto nilang makita. Ito ang Luisa na madaling patayin. Anong gagawin natin, ma'am? Tanong ng baklang hairstylist. Baguhin mo ang lahat. Sagot ko ng mariin. Gusto ko yung gupit na matapang. Yung gupit ng babaeng hindi na takot mawalan. Pagkalipas ng 3 oras, ibang tao na ang nakatingin sa akin sa salamin. Ang mahaba at buhaghag kong buhok ay naging isang sleek bob cut na nagpapatingkad sa aking panga. Ang maputla kong muka ay nilagyan ng kulay. Nagsuot ako ng isang pulang bestida na hapit sa katawan. Pula. Ang kulay ng dugo. Ang kulay ng digmaan. Bumili ako ng bagong sapatos. Ang bawat hakbang ko ngayon ay may diin, may tunog ng kapangyarihan. Hindi na ako ang martir na asawa. Ako na ang hukom. Pag-uwi ko ng bahay, naabutan ko si Anton na nagbibilin sa mga catering staff para sa party bukas. Natigil siya sa pagsasalita nang makita niya ako. Nalaglag ang hawak niyang folder. "Lay Luisa!" Nauutal niyang tawag. Anong nangyari sa'yo? Lumapit ako sa kanya at ngumiti. Hindi ang nangiting sunod-sunuran, kundi isang nangiting puno ng misteryo. Bakit, Anton? Hindi ba maganda? Tanong ko habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polomo. Anniversary natin bukas. Gusto kong maging maganda para sa'yo.
Para naman hindi ka mapahiya sa mga bisita mo at sa special guest mo. Namutla siya. Anong ibig mong sabihin? Si Miss Salvador. Sagot ko ng mabilis. Di ba imbitado siya? Ang galing niyang financial consultant, di ba? Gusto ko siyang pasalamatan sa lahat ng tulong niya sa atin. Bago pa siya makasagot, inabot ko sa kanya ang isang eleganteng itim na sobre. Pakibigay ito sa kanya, Anton. Personal invitation ko yan. Sabihin mo, huwag na huwag siyang mawawala. Dahil ang gabing ito ay para sa kanya. Kinuha ni Anton ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagkalito. Nababaliw na ba talaga ako o may alam na ako? Ang takot sa hindi niya pagkakaintindi ay mas masahol pa sa takot sa katotohanan. Kinagabihan, ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat at nakakasakal. Wala ng gatas. Hindi na ako inalok ni Anton ng kanyang special blend. Sa halip nakahiga lang siya sa tabi ko, nakadilat at hindi mapakali. Alam kong iniisip niya ang plan B ni Mama Sol. Kung hindi ako pipirma bukas, kailangan na nila akong iligpit. Pumikit ako at nagkunwaring natutulog. Ang aking paghinga ay ginawa kong mabagal at malalim. Sa ilalim ng aking unan, nakahanda ang aking kamay, nakakuyom, handang lumaban. Naramdaman ko ang paggalaw ng kama. Bumangon si Anton. Narinig ko ang kanyang mabibigat na paghinga. Naramdaman ko ang kanyang anino na tumatakip sa akin. Ang init ng kanyang katawan ay nasa ibabaw ko na. Dahan-dahan, naramdaman ko ang pagdampi ng isang malambot na bagay sa aking mukha. Unan. Isang unan ang dahan-dahang idinidiin niya sa aking ilong at bibig. Hindi pa madiin. Parang sinusubukan pa lang niya. Parang nagdadalawang isip pa siya. O baka naman tinitingnan niya kung magigising ako. Gusto kong dumilat. Gusto kong sumigaw. Ang puso ko ay kumakalabog sa aking dibdib na parang tambol ng digmaan. Ito na ba? Dito na ba magtatapos ang lahat? Papatayin ba niya ako gamit ang unan na tinutulugan ko gabi-gabi? Idiniin niya ng kaunti pa. Nagsimula nang maubos ang hangin. Akmang manlalaban na sana ako. Akmang ididilat ko na ang aking mga mata at sisipain siya sa tiyan ng buong lakas. Ding-dong, ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, matalim at nakakagulat sa gitna ng hating gabi. Agad na inalis ni Anton ang unan sa mukha ko. Napaupo siya sa kama, hinihingal, pawis na pawis. Sino yan? Sigaw niya halatang nataranta. Nagkunwari akong nagising, nag-inat at kinusot ang aking mga mata. Anton, bakit ka sumisigaw? May tao ba? Tumingin siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng takot at guilt. Ang unan ay hawak pa rin niya nang mahigpit sa kanyang mga kamay. Wala. May nag-doorbell alang. Nauutal niyang sagot. Tumayo siya at dali-daling lumabas ng kwarto para tingnan ang gate. Nang makalabas siya, napahawak ako sa leeg ko. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang hangin na muntik nang ipagkait sa akin. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Sa labas, nakita ko ang delivery van ng mga bulaklak para sa party bukas. Nagkamali sila ng oras ng delivery. Napangiti ako ng mapait. Habang tumutulo ang luha sa aking pisngi, ang mga bulaklak na yon na dapat sana ay palamuti sa aking kabaong, ang siya pang nagligtas sa akin. Bukas, Anton. Bukas, hindi bulaklak ang matatatanggap mo, kundi ang tinik ng lahat ng kasalanan mo. Humanda ka. Dahil ang bagyo ay nandito na. Ma'am ko, ang pulang carpet na nakalatag sa aming hardin ay tila isang ilog ng dugo sa gitna ng kadiliman ng gabi. Bawat hakbang ko sa ibabaw nito ay may bigat na tanging ako lamang ang nakakaalam. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng lahat ng mga gabi na pinaluha ako ng bahay na ito. Ngunit ngayong gabi, hindi ako lalakad bilang biktima. Lalakad ako bilang ang bagyong wawasak sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan.
Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin sa huling pagkakataon. Ang pulang bestida ay hapit sa aking katawan, kasing tingkad ng puot na matagal kong ikinulong sa aking dibdib. Ang aking buhok, na dati ay sabog at walang buhay, ngayon ay maayos at makintab, nagpapakita ng isang matapang na bersyon ng aking sarili. Isinuot ko ang aking mga perlas, ang huling alaala ng aking ama. Ang bawat hiyas ay malamig sa aking balat, tila nagpapaalala sa akin na ang katarungan ay madalas na hinahatid sa paraang kasing lamig ng yelo. Luisa! Ano ba? Bilisan mo na riyan. Nandito na ang mga bisita. Ang tinig ni Mama Sol mula sa labas ng pinto ay puno ng pagkainip. Ang boses na yon, na dati ay nagpapatakbo sa akin sa takot, ngayon ay tila isang mahinang ingay na lamang sa aking pandinig. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Natigilan ang aking biyenan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang aking kabuuan. Nakasuot siya ng kulay gintong gown, puno ng mga abaloryo na kumikinang. Tila ba siya ang bituin ng gabing ito? Ang kanyang leeg ay nababalot ng mga alahas na alam kong binili mula sa nakaw na pera. Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit kulay pula? Mukha kang hindi may sakit. Bulong niya na may halong pagdududa at inis. Ngumiti ako ng matamis, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Anibersaryo namin na ni Anton, Ma. Gusto kong maging kasing ningning niyo bago ang lahat ay mawala sa dilim. Tara na, ayaw nating paghintayin ang mga bisita. Pagbaba ko sa hardin, sumalubong sa akin ang amoy ng mamahaling alak at ang mabangong samyo ng mga bulaklak na muntik nang maging palamuti sa aking kabaong kagabi. Ang bawat sulok ng aming bakuran ay tila isang entablado ng malaking dulaan. Nakita ko si Anton sa gitna ng karamihan. Nakasuot siya ng itim na tuksido, mukhang isang kagalang-galang na Ginoo. Tumatawa ng malakas habang hawak ang isang baso ng champagne. At sa tabi niya, nakatayo ang ahas na nagkunwaring anghel, si Clarissa. Nakasuot siya ng puting bestida. Tila ba siya ang ikakasal sa gabing ito? Ang kwintas na Cartier na binili ni Anton, gamit ang pera ni Bea ay kumikinang sa kanyang leeg. Tila isang tropeo ng kanyang pagtataksil. Happy anniversary, mahal, bulong ko habang lumalapit sa kanila. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Anton nang humalik ako sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa aking bagong anyo. Marahil ay iniisip niya kung paanong ang babaeng sinubukan niyang sakaling kagabi ay nakatayo ngayon sa harap niya ng may ganitong klaseng ganda at tapang. Luisa! Ang ganda mo ngayon, nauutal niyang sabi. Salamat, Anton. At salamat din sa pagdating, Miss Salvador. Baling ko kay Clarissa. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Pinapanood ang bawat pagkurap ng kanyang mga pilik mata. Ang ganda ng kwintas mo. Bagay na bagay sa puti mong damit. Parang diamante. Ngunit alam nating dalawa na minsan, ang mga bagay na kumikinang ay peke lang pala. Hindi ba? Namutla si Clarissa, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang poise. Ang mga tunay na hiyas ay hindi kailanman nagiging peke, Luisa. Parang pag-ibig, lilitaw at lilitaw ang totoo sa huli. Eksakto, sagot ko. Lilitaw at lilitaw ang totoo. Bago mag-umpisa ang programa, lumapit sa akin ang aking anak na si Bea. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa aking palad. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Tila ba nararamdaman ng kanyang murang isipan na ang gabing ito ay hindi isang selebrasyon, kundi isang pamamaalam. Mami, bakit ang lungkot ng mga mata mo? Sabi ni Lola, aalis ka raw? Iiwan mo na ba ako? Ang boses ni Bea ay maliit at nanginginig. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa aking katinuan. Lumuhod ako sa harap ng aking anak. Hindi inintindi ang dumi na maaaring kumapit sa aking pulang bestida. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na pisngi. Ang balat na kasing lambot ng sutla na siyang tanging dahilan
kung bakit nananatiling buo ang aking puso sa gitna ng lahat ng pagkakawasak na ito. Hindi kita iiwan, Bea. Hinding-hindi. Bulong ko sa kanya, sapat na para siya lang ang makarinig. Ang mami ay nakikipaglaban lang sa mga masasamang anino. Tandaan mo, kahit anong mangyari, ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking lakas. Luisa, tama na ang dula-dulaan. Ang matalim na tinig ni Mama Sol ay pumutol sa aming sandali. Mabilis niyang hinila si Bea palayo sa akin. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa braso ng bata. Huwag mong takutin ang bata sa mga kabaliwan mo. Umakyat na kayo ni Anton sa entablado. Kanina pa naghihintay ang mga bisita para sa inyong speech. Tumayo ako nang dahan-dahan, pinapantayan ang nanlilisik na mga mata ng aking biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang unang umiwas ng tingin. Nakita ko ang panandaliang gulat sa kanyang mukha bago ito napalitan ng pamilyar na paghamak. Hinawakan ni Anton ang aking siko. Ang kanyang hawak ay mahigpit, isang babala na nakatago sa likod ng isang peking ng ngiti. Tara na, mahal. Oras na para sa ating sorpresa. Umakyat kami sa entablado sa ilalim ng nakakasilaw na mga spotlight. Ang bawat mata ng aming mga kaibigan, kamag-anak at kasosyo sa negosyo ay nakatuon sa amin. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Clarissa na nakatayo malapit sa projector. May hawak na baso ng alak at ang kanyang ngiti ay kasing talim ng labaha. Alam ko ang plano nila. Ang video na ipakikita nila ngayong gabi ay hindi tungkol sa aming 10 taong pagsasama, kundi mga serye ng clip kung saan pinalalabas nilang ako ay nawawala sa sarili. Isang pako sa aking kabaong para tuluyan akong maikulong sa mental hospital. Kinuha ni Anton ang mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng karisma. Ang parehong boses na nagparamdam sa akin noon na ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ladies and gentlemen, maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito, panimula ni Anton. Ngayong gabi, nais kong ipakita sa inyo ang kahalagahan ng sakripisyo at katapatan. Alam niyo namang naging mahirap ang mga nakaraang buwan dahil sa kalagayan ni Luisa. Ngunit bilang tanda ng aking walang hanggang pagmamahal, may inihanda kaming maikling video. Isang pagbabalik tanaw sa aming mga alaala at sa katotohanang dapat ninyong malaman. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may halong panunuya at tagumpay. Handa ka na ba, mahal? Tumango ako ng dahan-dahan. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis ngunit matatag. Handang-handa na ako, Anton. Higit pa sa inaakala mo. Namatay ang lahat ng ilaw sa hardin. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa malaking projector screen sa aming likuran. Naging tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ang naririnig. Ngunit bago pa man magsimula ang video, naramdaman ko ang paglapit ni Clarissa sa gilid ng entablado. May ibinulong siya kay Anton na nagpabago sa ekspresyon ng aking asawa. Isang mabilis na pagngiti na puno ng lason. Biglang, sa halip na video, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Ang tunog ng isang taong umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ito ang video na inihanda ko. Hindi rin ito ang video na inihanda nila. Nandilat ang mga mata ko sa dilim. Isang pamilyar na boses ang narinig ng lahat. Ang boses ng aking yumaong ina na 5 taon nang nananahimik sa kabilang buhay. Tulungan niyo ako. Anton, huwag. Bakit mo ginagawa ito? Nabalot ng takot ang buong hardin. Ang lahat ay napatingin sa screen na nananatiling itim. Ngunit ang boses ay patuloy na nagmamakaawa. Lumingon ako kay Anton at sa kaunting liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang mukha na naging kasing puti ng bangkay. Ito ay hindi bahagi ng plano ko. Ito ay hindi bahagi ng kahit kaninong plano. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bata ang lumitaw sa gitna ng pulang karpet.
May hawak na isang luma at maduming manika. Hindi siya si Bea. Sino ang batang ito? At bakit ang kanyang hitsura ay kamukha ni Clarissa noong bata pa siya? Ang cliffhanger na ito ay tila isang bangin na walang katapusan. Ang nakaraan na akala ko ay nabaon na, ay biglang bumangon para sumingil. Tumigil ang boses ng aking ina, ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi. Ang projector screen na kanina ay itim, biglang nagliwanag. Hindi ito ang video ng aking kabaliwan na inihanda ni Anton. Ito ang katotohanang matagal nilang sinubukang ilibing sa ilalim ng aking mga gamot. Ano ito? Patayin niyo ang screen. Ngayon din. Ang boses ni Anton ay puno ng takot. Hindi na ang karismatikong asawa na hinahangaan ng lahat. Sinubukan niyang hablutin ang remote control mula sa technical booth, ngunit hinarang siya ni Marco. Sa malaking screen, lumitaw ang isang malinaw na video. Kuha ito sa loob ng aming kwarto. Kitang-kita ang mukha ni Anton habang dahan-dahang nagsasali ng isang puting pulbos sa aking baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala. Tila ba nagtitimpla lamang siya ng kape. Isang kolektibong singhap ng sindak ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang mga bisita, mga kilalang negosyante, opisyal ng gobyerno at malalapit na kaibigan ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat mata ay nakatuon sa screen, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Anton, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Don Manuel, ang pinakamatandang kasosyo sa negosyo, ay nanginginig sa galit. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Nagbago ang imahe sa screen. Sa pagkakataong ito, kuha ito sa loob ng opisina ni Anton. Nakaupo si Mama Sol sa tapat niya. May hawak na tumpok ng pera. Siguraduhin mong malinis, Anton. Narinig ng lahat ang boses ni Mama Sol mula sa mga speaker. Ang insurance money na 50 milyon ay sapat na para sa inyo ni Clarissa. Kapag nawala na si Luisa, wala na tayong problema. Lumingon ang lahat kay Mama Sol. Ang babaeng kanina ay nagmamalaki sa kanyang mga gintong alahas, ay tila naging isang estatwa ng asin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita. Ang hiya na iniingatan niya ng higit sa kanyang buhay ay gumuho sa harap ng lahat. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng baliw na yan. Sigaw ni Clarissa mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang puting bestida ay tila naging isang mantsa sa gitna ng karamihan. Ngunit ang screen ay tila walang pakinig sa kanyang pagtanggi. Ang huling clip ay ang pinakamasakit. Ang video sa condominium. Kitang-kita ang pagpasok ni Anton, ang paghalik niya kay Clarissa, at ang kanilang pagtatawanan habang binibilang ang mga resibo ng Cartier. Nakakaawa naman si Luisa, sabi ni Clarissa sa video habang humihigop ng wine. Akala niya baliw siya. Yun pala, unti-unti lang natin siyang pinapatay. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa hardin. Wala nang makapagsalita. Ang bawat panauhin ay tumingin kay Anton at Clarissa nang may halong pandidiri at poot. Hayop ka, Anton! Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Anton mula sa isa naming kaibigan. Pinagkatiwalaan ka namin. Akala namin ay mabuti kang asawa. Tumingin ako kay Anton. Ang kanyang tuksido ay gusot na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nawala na ang hari ng gabing ito. Ang natira na lamang ay isang magnanakaw na nahuli sa akto. Lumapit ako sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Ang aking boses ay malinaw, walang panginginig, kasing lamig ng semento. 10 taon, panimula ko, habang tinititigan ang bawat isa sa kanila. 10 taon kong ibinigay ang lahat. Ang bakery ko, ang pera ko, ang kaluluwa ko. Akala ko ay pamilya ko kayo. Akala ko ay mahal niyo ako. Pero ang pagmamahal niyo pala ay may presyo, 50 milyong piso at isang titulo ng lupa. Luisa,
Makinig ka. Sinubukan ni Anton na lumapit. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mo akong lalapitan, sagot ko ng mariin. Ang asawang kilala mo ay patay na. Pinatay niyo siya gamit ang bawat baso ng gatas na ipinainom niyo. Ang nakatayo sa harap niyo ngayon ay ang babaeng kukuha ng lahat ng ninakaw niyo. Inilabas ko ang isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa aking bulsa. Ang sample ng gatas na naitago ko. Nandito na ang mga pulis sa labas, Anton. Ang gatas na ito ang magpapatunay na hindi ako baliw. Kundi kayo ay mga mamamatay tao. Nagkagulo ang mga tao nang makita ang mga pulis na pumasok sa gate. Sinubukan ni Clarissa na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga kababaihang bisita na kanina ay kinakaibigan niya. Si Mama Sol ay napaupo sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit walang lumapit para tulungan siya. Ang kanyang mga alahas ay tila naging kadenang nagpabigat sa kanyang pagtakas. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis kay Anton, isang bagay ang nagpabago sa takbo ng gabi. Biglang bumunot si Anton ng isang maliit na baril mula sa ilalim ng kanyang tuksido. Hindi niya ito itinutok sa akin. Itinutok niya ito sa sarili niyang sentido. Kung hindi ka mapapasa akin, Luisa, walang makukuha ang sinuman. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Wala akong pakialam sa kulungan. Mas mabuti pang mamatay kaysa makita kang nagtatagumpay. Ang mga tao ay nagsigawan at nagtakbuhan. Napatigil ang mga pulis. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Anton, ibaba mo ang baril. Sigaw ni Marco. Tinitigan ako ni Anton. Isang huling titig na puno ng puot at desperasyon. Ang kanyang daliri ay nagsimulang gumalaw sa gatilyo. Mami! Ang boses ni Bea ay umalingaw-ngaw mula sa likuran. Napatigil ang mundo ko nang marinig ko ang boses ni Bea. Ang maliit na tinig na yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng nagbabadyang unos. Tumingin ako sa direksyon ng aking anak. Nakatayo siya malapit sa pulang karpet. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at takot habang nakatingin sa baril na hawak ng kanyang ama. Bea! Huwag kang lalapit. Sigaw ko. Ang boses ko ay halos mapatid sa sobrang kaba. Lumingon si Anton kay Bea. Ang kanyang mga mata, na kanina ay punong-puno ng puot, ay panandali ang kumislap ng pagkalito. Ngunit ang kabaliwan ay mas matimbang. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay nanginginig. Tila ba nakikipaglaban ang huling hibla ng kanyang pagiging ama sa halimaw na nanahan na sa kanyang loob. Tingnan mo, Luisa, huling hirit ni Anton. Ang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya natin. Sinira mo ang lahat. Ngayon, wala nang daddy si Bea dahil sa kasabikan mong maghiganti. Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito, Anton. Sagot ko ng mahinahon kahit na ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ikaw ang unang bumasag sa amin nang piliin mong lasunin ang asawa mo para sa pera. Huwag mong isisi sa akin ang mga aninong ikaw mismo ang lumikha. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis, ang kanilang mga boses ay mababa at mapanuring pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit bago pa man nila maagaw ang baril, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Clarissa, sa kanyang pagtatangkang makatakas mula sa mga bisitang humaharang sa kanya, ay natisod sa gilid ng entablado. Ang kanyang pagsigaw ay naging sanhi ng pagkagulat ni Anton. Sa isang iglap, tila nawala ang focus ng aking asawa. Isang mabilis na kilos mula kay Marco at sa dalawang pulis ang nagpabagsak kay Anton sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari-harian. Walang putok na narinig, tanging ang kalansing ng baril na tumalsik sa malayo. Bitiwan niyo ako, mga hayop kayo! Gaw ni Anton habang idinidiin ang kanyang mukha sa pulang carpet na kanina lang ay nilakaran niya ng may pagmamalaki. Ang tuxedo niyang mamahalin
ay nadumihan na ng alikabok at luha. Mabilis na inilapat ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay. Sa bawat pag-ikot ng susi ng posas, tila nadidinig ko ang pagbagsak ng bawat pader ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Lumingon ako kay Mama Sol. Ang aking biyanan ay tila isang lantang gulay na nakaupo sa sahig. Ang kanyang kulay gintong gown ay tila naging isang kulungan ng kanyang kahihiyan. Wala na ang mapagmataas na ginang. Ang natira na lamang ay isang matandang babae na pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga nanginginig na kamay. Ang hiya, ang dangal na higit pa sa buhay para sa isang pamilyang Pilipino, ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng lahat ng mga taong pinagmalakihan niya. Tulungan mo ako, Ma. Pagsusumamo ni Anton habang hinihila siya paalis ng mga pulis. Ngunit hindi man lang siya tinignan ng kanyang ina. Tinalikuran siya ng mismong taong nagturo sa kanya kung paano maging ganid. Samantala, si Clarissa ay pilit na isinasakay sa isa pang mobile car. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at takot. Ang puting bestida na sumisimbolo sa kanyang pagpapanggap ay punong-puno na ng mantsa ng wine at putik. Hindi pa tayo tapos, Luisa. Magbabayad ka. Sigaw ni Clarissa bago isinara ang pinto ng sasakyan. Naiwan ang hardin sa isang kakaibang katahimikan. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsimulang umalis. Ang ilan ay may dalang awa sa kanilang mga mata. Ang ilan naman ay may halong pandidiri. Ang marangyang party na inihanda para sa aming anibersaryo ay naging isang eksena ng krimen. Binuhat ko si Bea. Naramdaman ko ang kanyang maliliit na braso na yumakap sa leeg ko ng napakahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay tila gamot sa nanlalamig kong puso. Mami, aalis na ba si Daddy? Tanong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Oo, Bea. Kailangan mo na niyang magpahinga sa malayo. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ang Mami. Hinding-hindi kita iiwan. Lumapit si Marco sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng relief, ngunit may bahid pa rin ng seryosong pag-aalala. Luisa, tapos na ang unang yugto. Ligtas na kayo. Pero marami pa tayong kailangang asikasuhin sa korte. Tumango ako. Alam kong mahaba pa ang laban. Ang pagkakakulong ni na Anton ay simula pa lamang ng aking pagbawi sa aking buhay. Habang naglalakad kami papasok sa loob ng bahay, tiningnan ko ang pulang karpet. Ito ay punong-puno na ng bakas ng mga sapatos, mantsa ng alak, at mga punit na palamuti. Tulad ng aking pagsasama kay Anton, ang lahat ng karangyaan ay naglaho na. Iniwan ang tunay at pangit na katotohanan. Pumasok ako sa aking kwarto at inilapag si Bea sa kanyang kama. Nang masiguro kong nakatulog na siya dahil sa pagod, lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa aking bagong gupit na buhok. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, huminga ako ng malalim nang hindi nakakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Wala nang gatas na may lason, wala nang mga aninong nagtatago sa dilim. Ngunit bago pa man ako tuluyang makaramdam ng kapayapaan, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Binuksan ko ang message. Ang laman nito ay isang litrato. Isang litrato ng isang lumang dokumento na may lagda ng aking yumaong ama. At sa ibaba nito ay may nakasulat na mga salita na nagpatindig ng balahibo ko. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinititigan ang screen ng aking cellphone. Ang liwanag nito ay tila humihiwa sa dilim ng balkonahe. Sa litrato, kitang-kita ang lumang pirma ni Papa, ang mga kurba ng kanyang panulat na kabisadong-kabisado ko. Ngunit ang mga salitang nakasulat sa ibaba nito ay tila isang sumpa na bumangon mula sa hukay. Ang kasalanan ng ama ay hindi namamatay kasabay ng kanyang huling hininga. Luisa, akala mo ba ay malaya ka na? Ang bawat sentimong tinatamasa mo ngayon ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga nakaw na pangarap. Maghanda ka
Dahil ang tunay na may-ari ay babalik na para maningil. Nabitawan ko ang aking cellphone. Bumagsak ito sa semento ng walang tunog dahil sa kapal ng carpet, ngunit sa loob ng isip ko, ito ay tila isang malakas na pagsabog. Napasandal ako sa malamig na rehas ng balkonahe. Akala ko ay tapos na. Akala ko, kapag nabilanggo na si Anton at ang kanyang ina, makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit tila ba ang kalayaang ito ay isang panandaliang ilusyon lamang. Luisa, bakit ka narito sa labas? Napakalamig na ng hangin. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang boses ni Marco. Nakatayo siya sa bukana ng pinto ng balkonahe, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad kong pinulot ang cellphone at itinago ito sa bulsa ng aking bestida. Hindi ko pa kayang sabihin sa kanya. Hindi ko pa kayang aminin na may panibagong aninong nagbabadyang lumamon sa amin. Wala ito, Marco. Gusto ko lang maramdaman ang sariwang hangin. Pagsisinungaling ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na ang aking tuhod ay tila malapit ng bumigay. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang ipinatong ang kanyang jacket sa aking mga balikat. Ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng aking kalamnan. Tapos na ang gabi, Luisa. Naisakay na sila sa presinto. Ang mga abogado ay naghahanda na para sa bukas. Maaari ka na ring magpahinga. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ni Marco ay tila isang ligtas na daungan sa gitna ng nagngangalit na dagat. Gusto kong sumandal sa kanya. Gusto kong sabihin ang lahat ng takot ko. Ngunit ang bawat salita sa text na yon ay tila isang pader na humaharang sa akin. Kung totoo ang nakasulat doon, kung may madilim na sikreto ang aking ama, ano ang magiging tingin ni Marco sa akin? Salamat, Marco. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Bulong ko. Wala yon. Ginawa ko lang ang nararapat para sa isang kaibigan. At para sa katarungan, sagot niya ng may tipid ng ngiti. Mauna na ako. Marami pa tayong gagawin bukas para sa transfer of custody ni Bea at sa pagbawi ng mga dokumento ng bakery. Nang makaalis si Marco, naiwan akong mag-isa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang hardin sa ibaba ay tila isang malaking sugat, magulo, madumi, at puno ng mga bakas ng naganap na trahedya. Tumingin ako sa direksyon ng kalsada kung saan kanina lang ay dumaan ang mga sasakyan ng pulis. Sino ang nagpadala ng mensaheng yon? Si Clarissa ba? O baka naman may iba pang taong nakatago sa dilim na nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon para pabagsakin ako? Pumasok ako sa loob at nilapitan ang mahimbing na natutulog na si Bea. Pinanood ko ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Siya ang aking tanging kayamanan. Siya ang aking mundo. Kung kailangang dumanas muli ng bagyo para maprotektahan siya, gagawin ko. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay, paano mo lalabanan ang isang kalaban na hindi mo nakikita? Paano mo itatama ang isang pagkakamali na naganap bago ka pa isilang? Dahan-dahan akong humiga sa tabi ni Bea. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ngunit sa halip na antok, ang nakita ko ay ang mukha ng aking ama. Ang kanyang mapagmahal na ngiti na ngayon ay tila ba may itinatagong pait. Ang gabi ay tila mas lalong humaba. Ang katahimikan ay naging mas malalim. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang bagay ang sigurado. Hindi na ako ang dating Luisa na madaling linlangin ng gatas at matatamis na salita. Ano man ang sikretong nakatago sa dokumentong yon, haharapin ko ito. Dahil ang babaeng nakaligtas sa laso ng kanyang asawa ay hindi susuko sa mga multo ng kanyang nakaraan. Sumikat ang araw sa sumunod na umaga na may kakaibang liwanag. Hindi na ito ang mapanlinlang na liwanag na nagtatago ng mga anino sa sulok ng aming bahay, kundi isang matapang na sikat ng araw na naglalantad sa bawat alikabok at dumi na kailangang linisin. Pagkatapos kong ihatid si Bea sa paaralan, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga gwardyang kinuha ni Marco, nagpasya akong pumunta sa presinto.
Kailangan kong harapin ang huling halimaw na nagpabigat sa aking paghinga sa loob ng 10 taon. Hindi si Anton, kundi ang kanyang ina, si Mama Sol. Nadatnan ko siya sa loob ng isang malamig at makipot na selda. Wala na ang kanyang kulay gintong gown. Wala na ang mga kumikinang na alahas na tila naging bahagi na ng kanyang balat. Nakasuot siya ng isang simpleng kulay kahel na t-shirt at ang kanyang buhok na laging maayos ay ngayon ay sabog at puno ng puti. Ang kanyang mukha ay tila lumiit, naging mas matanda at puno ng mga kulubot ng puot. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin. Tila ba hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang pagiging makapangyarihan. "Luisa, walang hiya ka. Paano mo nagawa ito sa amin?" Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng talim. "Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, pagkatapos kitang tanggapin sa pamilyang ito, kahit wala kang kwentang dote, ganito mo babayaran ang utang na loob mo sa akin?" Naupo ako sa harap ng rehas, kasing lamig ng semento ang aking ekspresyon. "Utang na loob, ma? Yan na naman ba ang gagamitin nyo?" "Oo, nakalimutan mo na ba?" Sigaw niya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa bakal. "Noong mamatay ang mga magulang mo, sino ang tumayo sa tabi mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng tahanan? Ang pamilya Salvador ang nagligtas sa iyo sa pag-iisa." Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking bag. Binuksan ko ito at iniharap sa kanya ang mga pahina ng aking lumang ledger, ang talaan ng bawat sentimong kinita ng aking bakery mula noong ikasal kami ni Anton. "Makinig kayo ng mabuti, Mama Sol." Panimula ko. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng katotohanan. 10 taon akong nagising ng 3:00 ng madaling araw para magmasa ng tinapay. Ang bawat kusing na kinita ko napunta sa mga luho nyo. Binayaran ko ang bawat mortgage ng bahay na ito. Binayaran ko ang mga utang sa sugal ni Anton. Binayaran ko ang bawat bakasyon nyo sa ibang bansa habang ako ay naiiwan sa kusina, nalalanghap ang init ng pugon. Inilipat ko ang pahina sa mga resibo ng ospital ng aking ina. "Sinabi niyo na kayo ang nagbayad nito, pero nalaman ko mula sa bank records na ang perang ginamit niyo ay galing sa insurance ang tatay ko, na palihim niyo palang kinuha. Ninakawan niyo ako habang ako ay nagluluksa." Natahimik ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit wala siyang mailabas na salita. "Ang utang na loob na sinasabi niyo, bayad na yan." Pagpapatuloy ko. "Bayad na sa bawat patak ng luha ko na pumatak sa sahig ng bahay niyo. Bayad na sa bawat sampal na tinanggap ko mula sa inyo kapag hindi masarap ang luto ko. At higit sa lahat, bayad na sa bawat gabi na pinapanood niyo si Anton na lasunin ako habang kayo ay nakangiti." Tumayo ako at isinara ang folder. Ang tunog nito ay tila isang hatol na nagtapos sa aming ugnayan. "Mula ngayon, wala na kayong manugang. At si Bea, wala na siyang lola na katulad niyo. Ang tanging matitira sa inyo ay ang malamig na rehas na ito at ang alaala ng lahat ng pangarap na sinira niyo." "Luisa, huwag. Maawa ka." Narinig ko ang kanyang paghagulgol habang tumatalikod ako. Ang kanyang mga pagsusumamo ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Walang saysay at walang bigat. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ni Marco. "Ayos ka lang ba?" tanong niya habang iniaabot ang isang bote ng tubig. "Mas mabuti na ang pakiramdam ko, Marco. Para akong nakalaya sa isang kadena na maugong," sagot ko. "Ngunit may isa pa akong kailangang malaman." Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang litratong natanggap ko kagabi tungkol sa dokumento ng aking ama. Ang mukha ni Marco ay naging seryoso nang makita ito. "Luisa, may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo tungkol sa bakery niyo." Simula niya, ang kanyang boses ay mababa. "Ang lupang kinatatayuan ng bakery mo, hindi lang ito basta pamana. Ang iyong ama ay may naging kasunduan
sa isang pamilya bago siya mamatay. Isang pamilyang may malalim na galit sa mga Salvador. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aking puso ay muling kinabahan. Ang nagpadala ng mensaheng ito, maaaring hindi siya kalaban ni Anton. Maaaring siya ay kalaban ng lahat ng may kinalaman sa lupang iyon. At ngayong nalaman ng mundo na ikaw na ang solong may-ari, ikaw ang magiging target nila. Tumingin ako sa malayo. Ang kalayaan ko pala ay hindi pa ganap. Ang bawat tagumpay ay may kalakip na bagong hamon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng nakatungo. Nang hapong iyon, bumalik ako sa aking bakery. Pinunasan ko ang signboard na may nakasulat na pangalan ng aking ina. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay pumuno sa aking mga pandama. Ito ang tagumpay ko, hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang muling pagtayo ng aking sarili. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng reply sa unknown number na nagbanta sa akin. Handa akong maningil at handa rin akong lumaban. Kung sino ka man, magpakita ka. Dahil ang lupang ito ay nakatayo sa aking dugo at pawis. Hindi ko ito ibibigay ng walang laban. Pinindot ko ang send. Ang bawat segundo ng paghihintay sa reply ay tila isang pagsubok sa aking pasensya. Ngunit hindi ako natatakot dahil alam ko, pagkatapos ng bawat bagyo, laging may pag-asa. At ang pag-asang iyon ay ang tanging bagay na hindi nila kailanman mananakaw sa akin. Dahan-dahan kong inilak ang pinto ng bakery at tumingin sa langit. Ang buwan ay nagsisimula ng sumilip. Bukas ay panibagong araw, panibagong laban. Ngunit sa gabing ito, matutulog ako ng mahimbing dahil sa wakas, ang utang na loob ay bayad na. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang dahan-dahang pag-ikot ng mga pahina ng isang bagong aklat. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa pait ng gatas na may lason, kundi sa amoy ng sariwang pandesal at kape na ako mismo ang nagtimpla. Ang aking bakery, na dati ay tila isang bilangguan ng aking pagod, ay muling nabuhay. Pinangalanan ko itong ang pagbangon ni Luisa, isang paalala sa bawat customer na kahit ang pinakamaliit na piraso ng harina ay maaaring maging masarap na tinapay pagkatapos dumaan sa matinding init ng pugon. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga display sa estante, tumunog ang kampana sa pinto. Inakala ko na isa lamang itong regular na mamimili, ngunit ang tumambad sa akin ay isang babaeng may edad na, nakasuot ng simpleng itim na bestida, at may mga matang tila may dalang bigat ng nakaraan. Siya ang nagpadala ng mensahe 6 na buwan na ang nakalilipas. "Ikaw ba si Luisa?" tanong niya. Ang boses niya ay hindi puno ng galit, kundi ng isang pagod na katarungan. "Ako nga po," sagot ko ng may katatagan. "Kayo po ba ang nagpadala ng litrato ng dokumento ni Papa?" Tumango siya at naupo sa isa sa mga mesa. Ikinuwento niya ang lahat. Siya si Elena, ang anak ng taong kasosyo ni Papa noon na dinaya ng tatay ni Anton. Ginamit ng matandang Salvador ang pirma ni Papa para nakawin ang lupa ni Elena. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Elena na kasabwat si Papa. Ngunit hindi ako lumaban ng may puot. Sa halip na itaboy siya, inilabas ko ang mga tunay na kasulatan na nakuha ni Marco mula sa mga lihim na file ni Anton. Doon, napatunayan namin na si Papa ay biktima rin, na pinuwersa siya at ginamit ang kanyang pangalan nang wala siyang kinalaman. "Heto po," sabi ko habang iniabot sa kanya ang isang kasunduan na inihanda namin ni Marco. "Hindi ko po kailangan ang buong lupang ito kung ito ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Handa ko pong ibalik ang bahagi na nararapat sa pamilya niyo. Ang katarungan para sa aking ama ay ang linisin ang kanyang pangalan, hindi ang magkamit ng yaman na galing sa nakaw." Napaiyak si Elena. Ang puot na itinago niya sa loob ng 2 dekada ay tila natunaw sa isang simpleng pag-uusap. Doon ko natutunan na ang paghilom ay hindi lamang tungkol sa paglimot sa sariling sugat,
kundi sa pagtulong na maghilom din ang sugat ng iba. Ang huling anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Pag-alis ni Elena, lumabas ako sa maliit na garden sa likod ng bakery. Doon ko natagpuan si Marco na kalaro, si Bea. Ang tawanan ng aking anak ay tila musika na nagpapagaan sa bawat paghinga ko. Lumapit si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay laging may dalang init na tila hapon na mapayapa. Tapos na ang lahat, Luisa, bulong niya. Ang korte ay naglabas na ng pinal na desisyon, habang buhay na pagkabilanggo ang hatol kay Anton. At ang bakery, sayo na ito ng buong buo. Wala na silang mahahawakan pa. Salamat, Marco. Sa lahat, sagot ko. Hinawakan ni Marco ang aking kamay, isang mahinahon at magalang na pagkakahawak. Luisa, alam kong marami kang pinagdaanan at hindi ko gustong madaliin ka. Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay hanggang sa maging buo ka na muli. Tumingin ako sa kanyang mga mata at pagkatapos ay sa aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay matatag na at may kalyo ng sipag. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngangiting puno ng pag-asa, ngunit may malinaw na hangganan. Marco, mahalaga ka sa akin. Higit pa sa isang kaibigan. Simula ko. Pero sa loob ng 10 taon, nabuhay ako para sa ibang tao. Nabuhay ako sa ilalim ng anino ni Anton. Ngayon, gusto ko munang matutunang mabuhay para sa sarili ko. Gusto kong makita kung sino si Luisa kapag hindi siya asawa, kapag hindi siya biktima. Gusto kong mahalin ang sarili ko ng buo bago ko muling ibigay ang puso ko sa iba. Hindi nabigo si Marco. Tumango siya ng may paghanga. Iyan ang Luisa na hinahangaan ko. Maghihintay ako, kahit gaano pa katagal. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Bea, pumasok ako sa aming bagong kwarto. Wala nang amoy ng gamot. Ang hangin ay amoy lavender at bagong labang kumot. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay humahaba na muli. Ang aking mga mata ay may kislap na hindi kayang burahin ng anumang lason. Hindi na ako ang martir na asawa. Hindi na ako ang baliw. Ako si Luisa. Isang ina, isang baker, isang babaeng dumaan sa bagyo at natutong bumuo ng sarili niyang bahaghari. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Wala nang takot sa bukas. Wala nang multo sa dilim. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang mahina at payapang tibok ng aking puso. At sa bawat pintig nito, tila sinasabi nito ang isang salita na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Kalayaan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa bahay ng mga Salvador. Ngayong gabi, hindi pulang karpet ng paghihiganti ang nilalakaran ko, kundi ang entablado ng tagumpay sa isang marangal na hotel sa Maynila. Ang lahat ng ilaw ay nakatuon sa akin, hindi para ilantad ang aking kahinaan, kundi para ipagdiwang ang aking muling pagsilang bilang Entrepreneur of the Year. Hawak ko sa aking mga kamay ang isang tropeyong gawa sa kristal. Ang bawat kislap nito ay tila nagpapaalala sa akin ng bawat luhang ng natuyo na. Nang bawat gabing akala ko ay hindi na ako magigising, tumingin ako sa madla. Nakita ko si Marco sa unang hanay. Pumapalakpak ng may labis na paghanga at paggalang. Nanatili siyang tapat sa kanyang pangako, ang maging isang sandigan nang hindi pinipilit ang aking puso. At sa tabi niya, ang aking pinakamalaking hiyas, si Bea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki habang sinisigaw ang salitang mommy. Nabalitaan ko ang balita mula sa presinto bago ako pumunta rito. Si Anton ay tuluyan ng nilamon ng dilim sa loob ng selda, iniwan ng lahat. Habang si Mama Sol ay nagdurusa sa isang pasilidad kung saan ang tanging kausap niya ay ang sarili niyang konsensya. Si Clarissa naman ay nagtatago sa kahihiyan, malayo sa karangyaan na akala niya ay habang buhay niyang matatamasa.
Ang hustisya ay hindi lamang dumating, kundi nanahan sa bawat sulok ng kanilang buhay. Inilapit ko ang aking bibig sa mikropono. Wala ng kaba, wala ng panginginig. Ang aking boses ay matatag, kasing linaw ng agos ng tubig sa batis. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ako nakarating dito. Panimula ko, habang ang aking paningin ay nakatitig sa kawalan, tila kinakausap ang lumang bersyon ng aking sarili. Ang sagot ko ay simple lamang. Pinili kong gumising. Pinili kong maniwala na ang aking halaga ay hindi nasusukat sa baso ng gatas na ibinibigay sa akin o sa mga salitang nagpapaliit sa aking pagkatao. Ang bawat babae ay may sariling apoy sa loob. Maaring takpan ito ng abo ng pagtataksil, ngunit hinding-hindi ito mapapatay. Huminto ako sandali at ngumiti kay Bea. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat inang nangangarap, para sa bawat asawang nasasaktan, at para sa bawat batang naghahanap ng liwanag. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao, kundi sa pagtuklas na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Pagbaba ko sa entablado, sinalubong ako ni Bea ng isang mahigpit na yakap. "Mami, ikaw ang pinakamagaling." Hinalikan ko ang kanyang noo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang aking negosyo ay malago, ang aking anak ay masaya, at ang aking puso ay buo na muli. Lumabas kami ng hotel at sumalubong sa amin ang malamig na hangin ng gabi. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay tila nakangiti sa akin. Naalala ko ang bawat hapdi, bawat lason at bawat saksak sa likod. Ngunit sa halip na puot, ang naramdaman ko ay pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa mga sugat na yon, hindi ko matututunang gamutin ang sarili ko. Hindi ko matututunang lumipad. "Mami, saan tayo pupunta bukas?" Tanong ni Bea habang hawak ang aking kamay. "Saan mo man gusto, Bea?" Sagot ko ng may ngiti. Dahil ngayon, hawak na natin ang manibela ng sarili nating buhay. Wala nang magdidikta sa atin kung saan tayo dapat tumungo. Sumakay kami sa aming sasakyan at dahan-dahang lumayo sa ilaw ng lungsod. Ang bagong bukas ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay isang katotohanan na ako mismo ang lumikha. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, narinig ko ang mahinang himig ng isang kanta sa radyo. Isang kanta ng tagumpay, isang kanta ng pag-ibig sa sarili. Ang gabi ay natapos nang may pangako ng mas maliwanag na umaga. At sa aking puso, alam ko na ito na ang huling patak ng luha para sa nakaraan. Dahil mula ngayon, ang bawat patak ay magiging luha na lamang ng wagas na kagalakan. Ang kwento ni Luisa ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa isang mas dakilang bagay, ang pagmamahal sa sarili na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng kahit na sino.